Ilang pulis sa Parañaque City nabugbog, naagawan at naputukan ng baril at natakasan ng isang lasing na suspect. Isa namang pulis sa Las Piñas City, makikita ang pagwawala ng isang lasing na pulis ng 10 oras ng gabi. Nagmura, nagpagewang-gewang at saka nagpaputok ng kanyang baril. Paano sinisiguro ng mga otoridad na magamit sa tama ang mga baril at armas na ipinagkatiwala sa kanila ng pamahalaan? At ano ang parusang kinakaharap ng mga umaabuso sa kapangyarihan? Ito yung unang araw ng refresher course para sa mga pulis ng Parañaque Substation 4. Gagawin ito sa loob ng 15 araw, pero hindi lamang para sa mga pulis ng Substation 4, kundi para sa lahat ng kapulisan sa buong Metro Manila. Armed and unarmed tactics ang tawag nila sa refresher course na ito. Sa CCTV footage na ito nakuha noong madaling araw ng November 1, 2023, makikita ang dalawang lalaki na nagsusuntukan sa gitna ng kalsada. Napag-alaman namin na pareho silang nakainom sa mga oras na ito. Nang makarating sila sa may poste kung saan nakapwesto ang dalawang pulis, lumayo ang isang lalaki sa kanyang kasama at nilapitan ng isang pulis. Maya-maya pa, hinawakan ng lasing na lalaki ang sinturon ng pulis at bigla itong nakipag-agawan ng baril. Nang makuha ang baril ng pulis, pinutukan ng suspect ang isa pang pulis na nasa kabilang bahagi ng pulis mobile. Ilang saglit pa, tumakbo papalayo ang lalaki, bit-bit ang kargadong baril ng isang pulis. 6 na araw matapos ang insidente, natunto ng reporter's notebook ang suspect na nakakulong sa Parañaque City Police Station. Pinahintulutan kami na makuha ang panig ng 21 years old na suspect na si Luigi. Aminado siya na napasobra ang inom niya noong gabing yon, pero nagawa lang daw niya ito dahil sa galit sa kainuman. Naalala ko lang po yung nag-inuman po kami ng tropa ko po. Tapos bigla niya po sinasaktan niya po yung parang binubuli-buli po. Nadal na po ng galit po. Kaya nakita ko yung pulis po, yung baril po. Gusto kong kunin, tapos saktan yung tropa ko po. Tapos noon po, hindi ko na po alam nangyari po. Pinagsisisihan daw niya ang pangaagaw ng baril ng pulis. Naalala ko yung parang pagkasako po, tapos pumutok po. Hindi ko na po alam yung nangyari po. Pero wala po intention na saktan po yung police po. Parang nagsisisi po. Nung nagawa yun, hindi ko na inasahan po na gano'n nangyari. Ang pulis na nakaengkwentro ni Luigi na si Police Corporal Roselito De Layon, nadaplisan ng bala sa kanang bahagi ng kanyang ulo. Nagtamo rin siya ng mga pasa sa mukha. Hindi na siya pinaharap sa amin para ma-interview. Pero ayon sa hepe ng Parañaque City Police Station, kasalukuyang iniimbestigahan daw si Police Corporal De Layon para sa posibleng kasong administratibo. Kitang-kita sa video na bago siya agawan ng baril ng suspect, abala sa pagsi-cellphone si De Layon. Hininga natin siya ng initial explanation doon kung bakit siya gumagamit ng cellphone. Ang response naman niya ay nagsisend siya at nagbibigay siya ng update. Well, as a procedure natin, pagka ikaw ay nawalan ng baril, inagawan, may kaukulang may kaukulang investigasyon na gagawin. At medyo nag-relax yung pulis natin doon. Kasi dapat yan, alerto ka lagi sa mga taong lumalapit sa iyo. Ang suspect naman na si Luigi, patong-patong na kaso ang kinakaharap. Well, kinasuhan natin siya ng double frustrated murder sa pagbaril niya doon sa dalawang pulis natin. Meron din siyang grave threat doon sa bata in relation to Republic Act 7610 and then direct assault. So ito yung mga tatlong kaso na kinakaharap ng suspect ngayon. Dito namin napag-alaman na sa pag-eskapo ni Luigi sa dalawang pulis, may pinasukan itong eskenita. Dito nanutok ng baril sa isang menor de edad. Itatago namin siya sa pangalang Kenneth.
Tambay po ako sa creek. Hindi ko po akalain na dito itatakbo yung suspect. Kaya yun, nadaanan lang po kami nun eh. Tumayo na po ako ng bigla eh. Bigla na nga tinutuwa sa ulo. Ganito po yun eh. Sa mismo dito talaga eh. Sa ulo talaga mismo eh. Tapos naglaban na po ako nun. Di na ako nagdalawang isip na tumakbo. Kaya ano, yun, naiulog ko siya sa creek. Napailalim niya po ako eh. Kaya ako nahulog siya. Hawak niya po yan pag ano niya. Hulog niya po. Ipinakita ni Kenneth kung saan siya nakipambuno sa suspect. Kahit lasing, nakuha pa raw siyang balibagin ng suspect sa pader at semento. Dito po ako nakapo nun, tapos tumayo po ako bigla. Bigla na naman tinutuan eh. Tapos napaganto po yung baril. Tapos ganun ko. Naglaban po ako, sinigmarahan po ako dito. Napaano po dito yung likod ko. Tapos yung tinula ko siya, dito po kami napunta nun. Tapos binalibag niya ako, napatumba po ako dito nun, sa creek mismo. Nakaiga na po ako. Tapos binuhat niya siya, dito siya nahulog. Pagkahulog niya po, tumakbo na po ako bigla dun eh. Pero malakas pa rin po siya pumiglas nun. Hawak ko po yung ulo ng baril eh. Kahit ilang araw nang lumipas, naaalala pa rin daw ni Kenneth ang bangungot na sinapit sa suspect. Parang papatay talaga ng tao eh. Pulis nga papatay ni ako pa kaya. Hirap po makatulog sa tuwing naalala ko yun eh. Kasi isip ko mamamatay na ako nun eh. Kaya ano eh, medyo nagka-trauma din po ako ng konti dun eh. Kasi first time ko lang po matutuwa ng baril sa ulo eh. Medyo masakit pa rin po yung likod ko. Isang linggo matapos ang insidente, isinailalim sa retraining ang substation na kinabibilangan ni Police Corporal De Layon. Ito yung unang araw ng refresher course para sa mga pulis ng Parañaque Substation 4. Gagawin ito sa loob ng 15 araw, pero hindi lamang para sa mga pulis ng Substation 4, kundi para sa lahat ng kapulisan sa buong Metro Manila. Armed and unarmed tactics ang tawag nila sa refresher course na ito. Ito raw ay para matuto ulit yung mga kapulisan kung paano protektahan ang sarili at kung paano rin protektahan ang suspect. What does it mean? Kapag sinabi kasi na armed and unarmed tactic, ano ba yung armed and... Kung nakita nyo kasi, kaya nag-originate ito doon sa program ng ating regional director ni Sir Nartates para doon sa nangyari sa Parañaque. Ito po yun, ito po mismo yun. 1. Drawing kick! Kick yung thigh muscle! Bring him down! Dito naman sa unarmed is kahit walang yantok, walang pwedeng gamitin ang kamay. So hand-to-hand combat ito. Ito yung pag-take down ng tao, pag-subdue ng tao, pero dapat lagi nga sinasabi, pasok sa tinatawag natin na force continuum or equal force necessary to subdue a person or to effect an arrest. Di ba dapat alam na nila to, sir? Alam na, pero kasi sabi ko nga, dito sa training na to, first, we will teach them how to use this. Kumbaga sa pag ang tao kasi nandun sa sitwasyon na yon, narattle siya, hindi stable ang kanyang state of mind or yung fighting mood ng police. So ito na yon. Ito na ituturo sa kanila kung paano gamitin ang decision making during such situation. Ayon sa NCRPO, isa sa ilalim din ng iba pang police station sa retraining courses. So ito ba, sir, sa tingin ninyo, para lang sa substation na ito ng Parañaque o dapat sa buong kapulisan? Hindi, ang instruction ng ating regional director ay i-cascade sa buong PNP ng National Capital Region, sa NIMSQ na tinatawag namin sa Northern, Eastern, Manila, Southern, and Quezon City. Actually, simultaneous na opening ito. Nauna lang kaming nag-open kasi pinoposa namin itong sa substation na to. Pero sa ibang headquarters, ibang districts namin, mag-o-open din sila. So this is a training na kung paano mo haharapin ang Yes. isang suspect, how to protect yourself. Yes, how to protect yourself. Also to protect the suspect. Oktubre naman itong taon, isang lasing na pulis Las Piñas ang nakuhanan ng CCTV na may hawak na baril. Nagmumura, sumisigaw at paggewang-gewang. Maya-maya pa, itinutok niya ang baril sa direksyon na hindi nahagip ng CCTV at nagpaputok ng ilang beses. Wala raw itong tinamaan, pero may tinutukan na kapitbahay sa kanilang lugar.
Ayon sa hepe ng Las Piñas City Police, natanggal na sa serbisyo si Police Corporal Branard Castañeda at may kinakaharap ng kaso na frustrated homicide. Sinampahan din siya ng kasong administratibo para sa paglabag sa Omnibus Election Code dahil nangyari ang insidente habang may gun ban. Actually kasi sa ganitong mga insidente, isolated lang kasi ito eh. Pagka ganitong meron kaming kasamahan na na-involved, nire-relieve sa pwesto. Kasi, paano ka magsisilbi, magsiservisyo sa kapwa mo kung wala kang disiplina? Kaya pag kami nagkamaling ganyan, hindi namin pinagtatakpan. Pag mali, mali. Sa parte naman ng kapulisan, ingatan natin yung service firearm natin. Mahirap kasi kapag ka ikaw ay pulis at ikaw ay nawala ng kontrol sa mga desisyon mo at sa sarili mo dahil sa alak, ikakapahamak mo yan, worse baka ikamatay mo. Kick your time muscle! Bring him down! Nasa kamay ng mga pulis ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Responsibilidad nila na masigurong hindi maaabuso ang hawak na kapangyarihan at masigurong magamit sa tama ang mga armas na ipinagkatiwala sa kanila. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.